poon, iyong pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa, lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos, sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong narinig na pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, maganda po na mapagnilayan natin mabuti at muli, ito'y isa sa mga tanong, hindi lang ni Pedro, kundi tanong nating lahat dahil ito yung bahagi na talagang nahihirapan tayo, lalo tigid sa mga panahon ngayon. Sa tanong ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? So, meron ba kayong mga karanasan
kung saan nahihirapan kayong patawarin ang isang tao o ilan man. At nakakapagbitiw tayo ng salita na sinasabi nating hindi na natin sila mapapatawad. Kaya kung mayroon din tayong ganyan tanong, ay ang sagot ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit pa nito, 70 times 7. Nga lang problema kasi natin, no? Mahilig tayong magbilang. Mahilig tayong magbilang. Kung sakali lang na magbibilang tayo, mayroon na bang isang tao na nakagawa sa iyo o ikaw mismo, may nagawan ka ba ng pagkakamali? Ilang beses na? Sige nga, isipin nyo nga muna. Ilang beses na? Parang sabihin na natin, siguro mga 5 beses, 2 beses. Kasi pag minsan 2 beses pa lang, sarado na ang pinto eh. Hindi na siya pwedeng bumalik, hindi na siya pwedeng lumapit. Pero yun nga po, no, yung gustong ipaunawa marahil sa atin na unang-una, tayo po ay tumanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. Pwede ba nating sabihin, ipangalandakan na hindi tayo nagkasala sa Diyos? Paano ba? Kasi ang Diyos ang unang nagpatawad sa tao. Ang tao ang unang nagkasala sa Diyos. Pero sa talinghaga at kwento na ibinigay sa atin, sa pagmamakaawa, sa paghingi ng tawad, pinatawad ang isang may utang o nagkasala sa Kanya. Kaya, hindi ko alam kung gaano katagal na nadala-dala mo ang sama ng loob sa taong nagkasala sa iyo. Pero yung bahagi na ikaw naman ang nagkasala sa iba, nakalimutan mo na. Meron din tayong nagawa ng kasalanan. Hindi lang tayo ang nagawa ng kasalanan, kundi meron din tayong nagawa ng kasalanan na dinededma lang natin, pero never pa tayong humingi ng tawad. Ang punto naman, no, isang bahagi dito, kasi di ba, paano mo patatawarin ang isang tao na hindi naman humingi ng tawad? Ang sinasabi, kapag lumapit, kapag humingi ng tawad, patawarin mo. Makukuha niyo po. So ngayon, babalik ko ulit yung sinabi ko na, paano mo patatawarin ang isang tao na hindi nga umaamin na nagkasala? So yung paanyaya, kapag dumating ang pagkakataon na lumapit at humingi ng tawad, patawarin. Ngayon, kung bukas magkasala at lumapit ulit, yun yung kailangan talaga natin. No? Yung maging malawak, yun yung isang grasya din kasi yung makapagpatawad ka eh. Hindi kasi kaya ng tao ang magpatawad ng basta-basta. Kailangan ng lakas at tulong mula sa Diyos para magawa natin ito. Dahil mahirap, napakahirap magbigay ng pagkakataon, napakahirap magtiwala uli, napakahirap magbigay ng pagpapatawad. Pero ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa ating mga karanasan. Pagpapalaya mula sa mga sakit na naidulot sa atin. So magpatawad dahil tayo ay unang pinatawad ng Diyos. Pero kailangan din nating lumapit at magsalita, humingi ng tawad. Amen.